Sa gitna ng mga luntiang bundok ng Samar, nagkukubli ang alamat ng Bir Indian City, isang lungsod na sinasabing nawala sa paningin ng mga tao. Ang mga kwento tungkol dito ay nagsimula noong dekada 60, at mula noon, patuloy na nagkukwentuhan ang mga tao tungkol sa misteryosong lugar. Sinasabi na ang Bir Indian City ay isang lungsod na nagtataglay ng mga teknolohiya na mas advanced kaysa sa atin ngayon. Ang mga gusali ay slick at moderno, at ang mga sasakyan ay jet black at makintab. Pero ang pinakanakakaintriga ay ang mga naninirahan dito, mga taong walang filter, ang guhit sa pagitan ng ilong at itaas na labi. Maraming kwento ang umiikot sa Bir Indian City. May mga nagsasabi na nakita nila ang lungsod na lumulutang sa tubig, umaabot hanggang sa mga ulap. May mga nagkukwento tungkol sa mga bus na nawawala sa kalsada at nagtatapos sa gitna ng kagubatan, at mga motorsiklo na biglang nakararanas ng ingay ng trapiko sa gitna ng tahimik na kalsada. May mga kwento rin tungkol sa mga kargamento na naihatid sa Bir Indian City, pero biglang nawawala sa susunod na araw. At ang mga Hapones ay nagkaroon din ng interes sa lungsod dahil nakita nila sa kanilang satellite map ang isang maliwanag na lugar sa gitna ng kagubatan. Pero ang pinaka-nakakatakot na kwento ay tungkol sa mga taong nagkakaroon ng sakit kapag nagmahal sila ng isang tao mula sa Bir Indian City. Ang sakit na ito ay hindi kayang gamutin ng modernong medisina, at ang mga tao ay nagiging baliw o namamatay. Ang kanilang mga kaluluwa ay sinasabing napupunta sa Bir Indian City, at unti-unting nawawala ang kanilang filter, na nagmamarka sa kanila bilang mga tunay na mamamayan ng lungsod. Hanggang ngayon, nananatili ang paniniwala sa Bir Indian City. Maraming mga tao ang nagkukwento tungkol sa mga nakita nilang kakaiba, at ang mga kwento ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng mga henerasyon. Ang Bir Indian City ay isang misteryo na hindi pa nalulutas. Ang mga kwento tungkol dito ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Sa kabila ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa sakit at sa mga nawawalang kaluluwa, mayroon ding mga kwento tungkol sa kagandahan at misteryo ng Bir Indian City. Isang araw, si Mang Isko, isang mangingisda mula sa kalapit na bayan, ay naglalayag sa dagat nang biglang nag-iba ang panahon. Umihip ang malakas na hangin at nag-alab ang dagat. Napaalis siya ng malayo sa kanyang karaniwang pangingisda, at nang magising siya sa susunod na araw, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malawak na kagubatan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon, pero naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan. Naglakad siya sa kagubatan, at habang naglalakad, narinig niya ang mga tunog ng mga sasakyan, mga busina, at mga tao na nag-uusap. Nagtaka siya dahil wala naman siyang nakikitang kalsada o bayan. Patuloy siyang naglakad, at sa di kalayuan, nakita niya ang isang malawak na liwanag na nagmumula sa gitna ng kagubatan. Nang makalapit siya, nakita niya ang isang lungsod na gawa sa makintab na bato, na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang mga gusali ay mataas at moderno, at ang mga tao ay naglalakad sa mga kalsada, na nakasuot ng mga damit na hindi niya pa nakikita. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nais niyang umuwi, pero hindi niya alam kung paano. Sa takot at pagtataka, umatras siya sa kagubatan at naglakad pabalik sa dagat, na nag-iisa at nagtataka kung ano ang nakita niya. Ang kwento ni Mang Isko ay isa lamang sa maraming mga kwento tungkol sa Bir Indian City. Ang mga tao ay patuloy na nagkukwentuhan tungkol sa lungsod, at ang mga kwento ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Ang kwento ni Mang Isko ay kumalat sa buong rehiyon, nagdulot ng takot at pananabik sa mga tao. Maraming nagtangkang maghanap sa Bir Indian City, ngunit wala pang nakabalik na may katibayan. Isa sa mga nagtangkang maghanap ay si Dr. Antonio, isang explorer na nahuhumaling sa mga alamat at misteryo. Nang marinig niya ang kwento ni Mang Isko, naglakbay siya sa Samar, dala ang kanyang mapa at mga kagamitan. Naglakad siya sa kagubatan, sumusunod sa mga pahiwatig na narinig mula sa mga mangingisda at mga taga-baryo. Nakarating siya sa isang lugar na puno ng mga lumang puno at mga kakaibang halaman. Sa dilim ng kagubatan, nakita niya ang mga anino ng mga tao na naglalakad sa di kalayuan. Nang lumapit siya, biglang nawala ang mga anino, na para bang mga multo na naglaho sa hangin. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin, at narinig ang mga bulong na nagmumula sa mga puno.
Nang tingnan niya ang kanyang mapa, nakita niya na siya ay nasa gitna ng isang lugar na hindi niya nakikita sa mapa. Sa takot at pagtataka, umatras siya sa kagubatan, na nag-iisa at nagtataka kung ano ang nakita niya. Ang kwento ni Dr. Antonio ay nagdagdag ng isa pang layer ng misteryo sa alamat ng Biringan City. Ang mga tao ay patuloy na nagkukwentuhan tungkol sa lungsod, at ang mga kwento ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Ang mga kwento tungkol sa Biringan City ay nagpatuloy, nagiging mas detalyado at mas nakakaintriga. Ang mga taong nakakita sa lungsod ay nagkukwento tungkol sa mga gusali na gawa sa makintab na bato, na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang mga kalsada ay malinis at makinis, at ang mga sasakyan ay hindi katulad ng mga nakikita natin sa ating mundo. Sinasabi na ang mga tao sa Biringan City ay mayaman at marangya. Ang kanilang mga damit ay gawa sa mamahaling tela, at ang kanilang mga bahay ay puno ng mga mamahaling bato at ginto. Ang lungsod ay isang paraiso ng kayamanan at kagandahan, na hindi maabot ng mga tao sa labas ng kanilang mundo. Ngunit ang mga tao sa Biringan City ay hindi lamang mayaman. Sinasabi na sila ay may advanced na teknolohiya na hindi natin maunawaan. Ang kanilang mga sasakyan ay lumilipad sa hangin, at ang kanilang mga bahay ay may mga kompyuter na nagkokontrol sa lahat ng bagay. Ang Biringan City ay isang misteryo, isang lugar na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang mga kwento tungkol dito ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Ang mga kwento tungkol sa Biringan City ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Ang mga tao ay patuloy na nagkukwentuhan tungkol sa lungsod, at ang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga manunulat, pintor, at music hero. Ang Biringan City ay isang alamat, isang misteryo na nagpapatuloy na mag-udyok sa ating pag-iisip at pagkamangha. At ang misteryo ay lumalalim pa ng mas malalim. May mga kwento tungkol sa mga transaksyon na nangyayari sa Biringan City. Ang mga tao ay nag-uutos ng mga kalakal mula sa lungsod, at ang mga order ay naihahatid sa mga tao sa labas ng lungsod. Ngunit ang mga order ay hindi nagmumula sa mga ordinaryong tindahan. Ang mga tao ay nag-uutos ng mga bagay na hindi matatagpuan sa ating mundo. Mga bagay na gawa sa mga mamahaling bato at ginto, mga bagay na nagmumula sa advanced na teknolohiya ng Biringan City. Ang mga transaksyon na ito ay nagpapatunay na ang Biringan City ay hindi lamang isang alamat. Ito ay isang lugar na umiiral, isang lugar na may sariling ekonomiya at kultura. Ang mga kwento tungkol sa Biringan City ay patuloy na nagsisilbing paalala na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, at ang ating imahinasyon ay walang hangganan. Ang Biringan City ay isang misteryo na nagpapatuloy na mag-udyok